Nasaan ang walang yang nanagasa sa anak ko? Galit kong tanong pagpasok ko sa presinto. Nasa loob ho siya ng preso sir, ilabas niyo siya. Dali-daling pumasok sa preso ang dalawang pulis na sinemyasan ni Chief. Dad, calm down. I'm sorry bunso, pagbabayaran natin ang gumawa niyan sa iyo. Hindi siya makapaglakad dahil sa isang paa niyang sinemento, at lalong hindi pa niya maigalaw ang kanyang kamay dahil sinemento rin ito, habang ang isa ay nanghihina pa din kahit isang linggo na nang ma-discharge siya. Sir, ito na ho, at ipinakita ang lalaking nakasagasa sa anak ko. Sinapak-sapak ko siya. Sino ka para sagasaan ang anak ko? Minura-mura ko siya. Pinigilan na ako ng mga pulis. Dumudugo na rin ang mukha niyang sinapak ko. Boss, pasensya na ho, nawalan ho kasi ako ng preno nung oras na yon. Hindi ko po namalayan. Sa pangalawang pagkakataon sisapakan ko na sana siya uli nang may humawak sa kamay ko. Dad, let him explain. Miss, pasensya na talaga. Hindi ko talaga yun sinasadya, maniwala ka. Pero tatanggapin ko ang kasong ipapataw niyo sa akin. Kung yan po ang totoong dahilan, maniniwala po ako, pero hindi ko po pipigilan sina Dad na kasuhan ka. You are reckless driver. Pinapahinto na siya ni Sherwin at baka atakihin na naman ito ng asthma. Gusto ko pa pong mabuhay gaya ng iba. 1 buwan ko pa lang po nakakasama ang tunay kong pamilya. Bunso, tama na, makakasama ito sa'yo. Hindi siya tumigil sa pag-iyak kaya pinalabas ko na siya kay Cornelio. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Sinapak nilang dalawang magkapatid ang suspect. 1 linggo na ang nakalipas mula nang malaman namin kung sino ang nakasagasa kay Almira. Ang fragile niya ngayon. Love, samahan mo ako sa kafe ko. My pleasure, love. Madam, sigaw ng mga empleyado ni Almira. Madam, na-miss ka namin. Madam, sorry, dapat talaga ako na lang ang kumuha ng upuan eh. Umiling si Almira rito at hinawakan ang kamay nito sa pamamagitan ng isang kamay lamang. Nagagamit niya na ang isa niyang kamay pero hindi pa ganun kalakas. Wala ka namang kasalanan, at saka mas mabuting ako na lang ang nasagasaan kaysa ikaw. Madam, bakit ang bait-bait mo? Dahil bilog ang mundo, kung ano ang ginawa ko sa ibababalik rin yun sa akin. Are you okay? Inaantok ako. Natawa ako sa sinabi niya kaya binuhat ko siya at inilagay sa sofang mahaba at inihilig sa dibdib ko. It's fine, babantayan kita. Go ahead, sleep, madam. Sinenyasan ko ang manager na wag maingay. Ay sir, ito po lemon juice para sa inyo ni madam, nagpasalamat ako. Sir, kamusta na po ang kaso? Bukas pa ang first hearing, I know we can win the case. Saan kayo galing? Sa cafe, kuya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Are you okay? I'm fine, kuya. Kuya, pwede mo po akong i-bake ng brownies? Of course. Ano kaya ang gagawin ng kuya ko? Nag-request mom si bunso ng brownies kaya ipagbibake ko siya. It's so sweet of you, kuya. Bakit mom? Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa bunso mong kapatid. Feeling ko nung nasa ER siya ay kukuhanin na siya sa atin ng may kapal at ayokong mangyari yun. 1 buwan pa lamang natin siya nakakasama uli. Mom, hindi siya kukuhanin. We will assure that. Ito na bunso. Thank you, kuya. Kaya love kita eh. Bakit ako hindi mo ako love? HNDI, wala kang pasalubong eh. And who told you na wala akong pasalubong? Wala, meron kaya. Ito milk tea. Maingat na pagmamaneho. Walang tao ang dapat magmaneho ng kotse nang walang makatwirang pag-iingat. Kung isa sa alang-alang ang mga kondisyon ng isang kalsada o highway, kabilang dito ang trapiko, pedestrian crossing at mga intersection, visibility at lagay ng panahon, paraan ng pagmamaneho na magsasapanganib sa ibang pagmamayari ng motorista, at sa mismong highway o kalsada, sabi ng aming abogado. Kabilang dito ang karera sa kalye, paghunang o simpleng pagmamaneho ng masyadong mabilis o sa isang mapanganib na paraan, sa madaling salita, kasama rito ang lahat ng posibleng pagkilos ng driver ng isang sasakyang demotor na magdudulot ng pinsala sa mga tao at mga ari-arian. The case went too fast at inamin ng suspect ang nagawa niya, hindi siya nag-deny. You will sentenced a criminal imprudence, sabi ng judge. Ang kriminal na pananagutan ay mula sa 1 buwan hanggang 4 na taon depende sa gravity ng resulta.
We win, masayang sabi ng aming abogado, Miss sorry talaga at sa pamilya mo, hindyang paumanhin ni kuyang suspect. Pinapatawad na kita kuya, you did a great job bunso, we celebrated the win of the case. I hope wala nang ibang mangyayari kasi baka hindi ko nakayanin. Wala nang mangyayaring iba, we trust God, the day went so fast, and my recover went better. Ilang buwan mo na silang pinabayaan, and the day comes, mapapasa akin si Cornelio, simula pa lamang ay sa akin na siya, he's mine and no one can replace him. Aditha, can we just live happy, at maging isang pamilya? You know I love you, singit ng isang lalaki na kakarating lamang. Alam mo naman kung sino ang mahal ko Manalito, maninira ka lang ng relasyon. Ako dapat ang nasa posisyon ni Almira, Cornelio is mine. He's never been yours, Cornelio belongs to Almira. Hindi naging kayo, wake up, I slapped him hard, napaawang ang kanyang bibig sa ginawa ko. One day you'll wake up na pagsisihan mo ang ginawa mo, you're immature Aditha. Wala akong pake sa iyo Manalito, Manalito was right, ayokong madawit sa kahibangan mo, I'll go, they left me dumbfounded. Kung ayaw niyo akong tulungan then ako ang gagawa ng sarili kong hakbang. Good afternoon miss, saan ko makikita si Mr. Cornelio Robles? 10th floor madam, right side, hindi ko na siya sinagot at sumakay na lamang sa elevator. Cornelio, oh my gosh, napatawa ako nang makita ko siya. Ang mga muscles niyang bumabakat sa sobrang kakisigan nito. How I love this man, Aditha, nalaglag ang panga niya nang makilala niya ako. Yes, it's me baby, love. Napahinto ang babae na papasok sa opisina ni Cornelio nang makita kami. Mabilis akong itinulak ni Cornelio, kaya napasalampak ako sa sahig. Love, it's not what you think, at dahan-daang lumapit rito. Hindi ito sumagot bagkus lumabas ito ng opisina. Step 1 check. Bakit mo ginawa yon, Aditha? I have a girlfriend. I love you Cornelio. Well, I don't love you, you'll be mine Cornelio. Si Aditha ang childhood best friend ko pero wala siyang binitawan na salita. Herman, nakita mo ba si Almira? Hindi ko na natapos ang tinatanong ko nang sapakin niya ako. Cheater, madilim ang kanyang mukha, galit siya. Huwag kang lalapit kay Almira, sinapak niya ako muli bago pumasok ng kanyang opisina. Hindi ko naman ginusto ang nangyari, tita-tito kuya, let me see my fiancé. Sir bawal po kayong pumasok, pagpigil sa akin ng gwardya sa gate ng mga Pedrosa. Papasukin mo ako, kailangan kong makausap ang fiancé ko. Cornelio, tigilan mo na muna ang anak ko, stay away from my daughter, nahihirapan siya, give her space, at inilahad ang kanyang kamay, halos matamba ako nang makita ko ang hawak nito, gusto niyang ibalik ito sa iyo pero wala siyang lakas. She's still my fiancé tito. Hindi ko kukuhanin ang singsing na yan, mahal ko siya, my tears fall to my cheeks. She can't make it anymore, ginawa nito ang kamay ko at inilagay ang singsing na ibinigay ko sa pinakamamahal kong babae. Tulala akong nagmaneho papauwi ng bahay, you're late, anong problema anak? Hindi ko sinagot si mom at yamakap sa kanya na parang batang umiiyak. Kuya anong nangyari? Nag-aalalang sabi ni Kara. Mom she left me again, binalik niya na ang singsing sa akin, she can't make it anymore. Bakit anong nangyari? Kinwento ko sa kanila ang nangyari a while ago. Kung paanong pumasok si Aditha sa opisina ko at hinalikan ako. Kung paano ako sinuntok ni Herman ng 2 beses, at kung paano ito sinabi ni Tito Nemesio. She needs space anak, kailangan mo yung ibigay hindi ka pa niya kayang kausapin at nasaktan siya, she's fragile. Hindi siya ganun katigas, as I knew her, nagbago siya pero mahal ko pa rin siya. Bunso kumain ka na, utos ni Sherwin, hindi niya ako sinagot bagkus tinuloy niya lamang ang pagtulala, halos 2 linggo na siyang ganyan. Siya ay marupok pagkatapos ng aksidenteng iyon. Aksidente na nagpabago sa kanya. Bunso, ayokong kumain kuya, Almira ano ba, kailangan mong kumain, life goes on. Nagulat siya sa pagsigaw ko at biglang umiyak, hush now, I'm sorry. Nagloko na naman siya kuya, ang sakit-sakit, sinuntok-suntok niya ang kanyang dibdib.
Huwag mong saktan ang sarili mo bunso. Itinigil niya ang pagsuntok sa dibdib at humawak na lamang ng mahigpit rito. Makailang minuto ay napansin ko ang pagbigat ng kanyang paghinga. Kuya, I can't breathe. Binuhat ko siya at dinala sa kanyang kwarto. Jericho, ang ingay mo, yung nebulizer bilasan mo. Dali-dali niyang kinuha ang nebulizer at naglagay ng gamot rito saka inilagay kay Almira. Breath Almira, halos 2 oras naming nebulizer si Almira dahil hindi mawala-wala ang hika niya. Tulog na siya kuya, dahan-daang inalis ang nebulizer sa mukha ni Almira. Kailangan kong makausap si Cornelio, I'll knock him down. Kasama ako, binantayan naming dalawa si Almira buong maghapon. Nang maggabi ay pinuntahan namin si Cornelio sa bahay niya. Cornelio, lasing na lumabas si Cornelio at hindi pa maayos ang lakad, paghewang-gewang. Kuya Sherwin, Jericho, kasama niyo ba si Almira? Hindi pero andito ako para dito, saka siya sinapak rin siya ni Jericho. Napahiga siya sa sahig sa pagkahilo, bakit mo niloko ang kapatid namin? Kuya hindi ko siya niloko, mahal na mahal ko si Almira pero inatras niya na ang kasal, inangat niya ang tingin sa amin at kitang-kita ang mga luha niya sa mukha niya. Kagagawa ni Aditya lahat, I warned her, kung hindi niya ako tatantanan ay ipapakulong ko siya. Hindi niya pa rin ako tinantanan. Muntik na akong itakwil nila ma'am nang makita kami ni Aditya sa office ko. Nilagyan niya ng drugs at iniinom ko kaya nawalan ako sa wisyo. I just find myself kissing her. I loathe her to death, dahil sa kanya hindi natuloy ang kasal ng pinakamamahal kong babae. Kuya Jericho, tulungan niyo naman ako. Good morning mom dad, kuya. Hapon na bunso, okay ka lang ba talaga bunso? I'm fine, don't worry about me, I'll go ahead. Magandang hapon po ma'am. Hindi ko sila sinagot at dumiretso lamang sa office ko. Hapon pa lang pero parang hapong-hapon na ako. Madam, may bisita ka po. Come in, hawak-hawak ko ang picture frame namin ni Cornelio. Bakit ka nagloko love? Love sorry na please, patawarin mo ako. Hindi ko siya tiningnan at itinuon ang paningin sa picture frame na hawak ko. Love please, hindi ko kayang magloko sa'yo. Alam mo yun, mahal na mahal kita love. Padabog kong binagsak ang picture frame na hawak ko at hinarap siya. You cheated on me, how dare you? Akala ko ba ako lang? You gave me false hope Cornelio. Hayaan mo akong magpaliwanag Almira, mas lalo kong pagbibigyan ikaw, piling ko minahal kita ng sobra-sobra, kinuha ko ang sling bag ko at lumabas ng kafe na luhaan. Kuya Enzo, pasando naman, is she crying, sa kafe? Dali-dali akong nagbihis at kinuha ang susi ng kotse ko. And where are you going? Nakapamiyaywang na tanong ni Dayan. Wifey, mamaya ka na lang magalit okay? Almira needs ass. Sisanduan ko lang siya then I'll bring her here. Halos paliparin ko na ang kotse ko sa pagpapatakbo. Nang makarating ako sa kafe nito ay nakita ko siya sa isang sulok na kayuko at umiiyak. Almira, nag-angat siya ng tingin at yamakap sa akin at umiyak sa dibdib ko. Sa kondo tayo, inaantay ka nila Dayan at baby, she didn't stop to cry nang makasakay na kami sa kotse. Bunso, huwag ka nang umiiyak baka atakihin ka naman, hawak-hawak ang kanyang kamay habang nagmamaneho. Oh my gosh Almira, anong nangyari sa'yo? Pinaupo niya si Almira sa couch at pinunasan ang mga pawis at luha nito. Wifey please calm down, mariin akong napapikit nang makita ang itsura niyang natataranta. Natauhan siya bigla at napahawak sa tiyan niyang may kalakihan. Sorry ate Dayan nadadamay pa kayo ni baby, naabala ko pa kayo. Almira hindi ka naman abala sa amin, ano ba ang nangyayari sa inyo? Sinimulan niyang ikwento ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Cornelio. At masasabi ko talaga, nanganganib ang kanilang relasyon. Please be strong Almira, you and Cornelio will get through it too. I want ate Dayan pero parang hindi ko ata kaya. Kiss my life, she didn't stop to cry simula nung dumating kami. Almira it's already 9 PM in the evening, hindi ka ba uuwi? Bawal ba ako rito? You're always welcome here pero I know nag-aalala sila tita sa iyo. Sige po, salamat ate kuya. Kinuha niya ang bag niya at tuloy-tuloy na lumabas ng kondo. Bunso, ihahatid kita,
Thank you kuya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinalikan ito. Everything's gonna be alright bunso. Hindi niya na ako sinagot at pumasok na lamang sa kotse. Nemesyo, asan na ba ang anak ko? Han, kumalma ka, mahahanap rin natin si Almira. Nasaan ka na Almira? Kuya, hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko. Sherwin, huminahon siya nang sitahin ko siya. I'm sorry mom. Madam, sir, andyan po si Sir Enzo. Good evening po tita Tito. Anong nangyari sa anak ko? Napagod lang siya tita kaya nakatulog. Mauna na po ako, nag-aantay po kasi ang mag-ina ko sa akin. Maraming salamat Enzo, dalhin niyo si Almira sa kwarto niya. Cornelio, mahinang sabi niya habang nakapikit, bakit ba napakalupit ng tadhana sa aking anak na babae? Bunso, pag-aalo ko sa kanya nang magsimula siyang umiyak. Mom, magpahinga na kayo, kami na ni kuya ang magbabantay. Nagpasalamat ako sa dalawa kong anak at hindi nila pinapabayaan ang kapatid nilang babae. Napaka-protective nila. Almira, bumalik ka na sa akin. Kuya Cornelio, tama na please. Napatingin ako kay Kara nang hawakan niya ako. Kara, bakit kailangang maging ganito kami ni Almira? Mahal na mahal ko siya Kara. May dahilan ang lahat kuya, itinayo niya ako at dinala sa kama ko. Kuya, wag mo na itong gagawin uli, ha? Hindi ko alam Kara. Kakausapin ko si Ate Almira, she needs to know the truth kuya. She doesn't want to know the truth Kara, ipapaliwanag ko sa kanya kuya, it's better to tell her kaysa mahuli ang lahat. It's been a week simula nung nag-break kami ni Cornelio. I know na nagiging selfish ako at ayokong marinig ang paliwanag niya. Bunso, let's go, hindi nila ako iniwan, nasan sina mom and dad? Office, okay ka lang ba kuya? Napansin ko kasing wala ito sa mood. I'm fine, pagod lang ako sa trabaho, pwede namang next time na lang tayo lumabas. I'm fine, let's go. Kuya Jericho, yes bunso, wala. Pinagtitripan mo na naman ako bunso, tumawa ako ng malakas na kinabusangot niya. Let's go to the arcade, ang dami naming nilaro dito sa arcade. Kuya, kain na tayo. Nang makarating kami sa isang restaurant ay nag-order kami ng kanya-kanyang pagkain. Bunso, okay lang ba na kumain ka ng bawal sa'yo? May bahid na pag-aalala si kuya sa kanyang boses. The last time na kumain ako nito, there's nothing happened, at kinain na ang favorite crabs ko. Kuya, order niyo pa ako ng crabs with matching puppy eyes pa. Almira, hindi pwede, napa-cross arm ako sa sinabi ni Kuya Sherwin. Baka biglang samobra ang pagkain mo Almira, last one please, gusto ko talagang kumain nun. Sa huli ay napapayag ko silang ordran uli ako, uminom ka kaagad ng gamot sa allergy mo, pag-uwi natin sa bahay. Bunso, hindi mo ba bibigyan ng chance si Cornelio? Masakit pa kuya, huwag muna nating pag-usapan, ayokong pag-usapan, I'll be more sensitive sa pagkakataong ito. Mauna na ako, 1 linggo na ang nakalipas, nakipaghiwalay ako sa iyo Cornelio but still it's you. Gusto ko lang hilumin ang sugat na umukit sa puso ko bago pakinggan ang side mo, just give me a little longer time Cornelio. Bro, kamusta si Almira? May bahid na lungkot sa boses ni Cornelio. Nasasaktan din siya, I guess she's fine, can you kiss me on her forehead? Pumunta ako sa kwarto ni Almira at nakitang natutulog ito. Payapang natutulog siya Cornelio, lumapit ako rito at hinalikan siya sa noo. I already did, inabot ko ang kurtina niya at binuksan ito. Ayan maliwanag na, salamat, tatawagan kita mamaya. Cornelio, sumampa ako sa kama ni Almira at sinapo ang kanyang noo. Pulang-pula siya, Almira wake up, tinapak-tapik ko ang kanyang pisngi pero tanging lang ang sinasagot niya. Lumabas ako ng kwarto at kinatok si Kuya Sherwin sa kanyang kwarto. Ano ba Jericho ang ingay mo? Si Almira, inatake ata ng allergy niya kuya. Almira gising, naiyuyugyug namin si Almira pero hindi pa rin ito gumigising. Sobrang pula ng mukha niya pababa sa leeg niya. Dalhin na natin sa ospital. Ako na ang nagmamaneho. Pinasok siya kaagad sa ER. Habang kami ni kuya ay nag-aantay lamang sa waiting